ang 2025 sci-fi thriller movie na pinamagatang The Companion. Sa simula ay makikilala natin si Iris habang naglalakad siya sa isang supermarket. Nakipag-eye contact siya kay Josh na hindi sinasadyang nalaglag ang ilang mga oranges. Nagtawanan sila sa mga sandaling iyon at biglang nagising si Iris. Panaginip lang pala kung paano sila unang nagkakilala. Ang totoo ay naglalakbay sila para magbakasyon na dumadaan sa isang malayong kalsada na wala sa mapa. Ang kanilang destinasyon ay isang liblib na bahay na malayo sa sibilisasyon at walang ibang tao sa paligid. Pagdating nila, nag-alinlangan si Iris, parang ayaw ituloy ang kanilang paglalakbay. Kahit ayaw niyang mapahiya si Josh sa harap ng mga kaibigan nito, ay nagmungkahi siya na bumalik. Pinanatag siya ni Josh na sinasabi sa kanya na ngumiti lang at kumilos ng masaya at magiging maayos ang lahat. Sa pintuan ng bahay, sa tabi ng lawa, ay sinalubong sila ni Kat, isang matagal na kaibigan ni Josh, at di masyadong pinansin si Iris hanggang sa magsalita si Josh. Sa loob ay nakilala nila sina Patrick at Ellie, isang mag-asawa, at si Sergey, isang lalaking Ruso na nagmamay-ari ng lugar. Pinapurihan ni Iris si Sergey sa bahay at ipinaliwanag niya na binili niya ang lahat ng nakapalibot na lupain upang mabuhay siya ng tahimik. Pagkatapos mag-ayos sa kanilang silid, naligo si Iris. Nang maglaon ay nagtipon ang lahat at ibinahagi ni Patrick ang kwento kung paano niya nakilala si Ellie na nakasuot ng dinosaur costume sa isang party. Aksidenteng natapakan ni Patrick ang kanyang buntot at doon nagsimula ang lahat. Ang pag-uusap pagkatapos ay lumipat kay Sergey at nang tinanong tungkol sa kanyang trabaho ay sinabi lang niya na ang aking mga kamay ay marumi tulad ng aking trabaho. Samantala, may maikling palitan sina Kat at Iris kung saan inamin ni Kat na ginagawa niya ang anumang naisin ni Sergey. Pag-aari niya siya sa kabila ng katotohanan na mayroon na itong asawa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Iris na hindi niya kailangang malaman ito. Ipinapalagay ni Iris na kinamumuhian siya ni Kat kung saan tumugon si Kat, "Papalitan ako dahil sa'yo." Kinagabihan ay nagsimulang sumayaw si Ellie at isa-isang sumama ang iba. Habang nag-e-enjoy ang lahat sa sandaling iyon, naiwan mag-isa si Iris, kasama ni Kat si Josh sa kabila. Dahil sa pagkabalisa, nilapitan niya si Josh at inakay palayo. Nang gabing iyon ay magkasama sila sa kama, ngunit pagkatapos ng kanilang oras na magkasama ay mabilis na nakatulog si Josh. Kinaumagahan, habang naghahanda silang pumunta sa lawa, nagsimulang magsalita si Iris tungkol sa taya ng panahon ng detalyado. Sinabihan siya ni Josh na mauna na at tiniyak na sasamahan siya nito pagkatapos maligo. Si Iris ay sumunod sa tagubilin, hindi alam na si Josh ay lihim na nagsasaksak ng isang misteryosong aparato sa sandaling siya ay umalis. Sa lawa, dumukot si Iris sa kanyang bulsa at naglabas ng kutsilyo, ngunit mabilis itong itinago nang dumating si Sergey. Hindi siya naging komportable at nagpasya na gusto na niyang bumalik kay Josh. Si Sergey, gayunpaman, ay nagkwento tungkol sa lake house na sinasabing umaasa siyang masiyahan siya sa kanyang oras dito dahil maganda ang lugar. Ito ay nagkumbinsi sa kanya na manatili ng kaunti pa. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sergey na maglagay siya ng sunscreen sa kanyang likod. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabing ito ang ideya ni Kat. Si Iris na hindi mapalagay ay nagsabi sa kanya na huminto. Pagbalik sa bahay, ang kapaligiran ay kapansin-pansing nagbago. Si Iris ay puno ng dugo, hawak ang isang kutsilyo. Nanginginig siya habang ipinapaliwanag na pinilit ni Sergey ang sarili sa kanya at wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Kumuha siya ng bote at hinampas siya sa ulo, dahilan para matumba siya. Ngunit nang papalapit siya sa kanya ay gumanti ito at tinangka siyang patayin sa sakal. Sa desperasyon ay inilabas niya ang kutsilyo at sinaksak siya sa leeg. Gayunpaman, malamig ang reaksyon ni Josh. Sinabi lang niya sa kanya na shut down. Iris, go to sleep. Itinali ng iba si Iris sa isang upuan. Pagkagising niya, nakaupo si Josh sa tapat niya. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang paliwanag at iginiit na ipinagtanggol lang niya ang sarili, mahinahong sinabi sa kanya ni Josh na hindi siya makakapagsinungaling kahit na gusto niya. Bahagi ito ng kanyang programming. At inihayag niya ang nakakagulat na katotohanan. Si Iris ay hindi tao. Siya ay isang robot, isang companion robot na idinisenyo upang magbigay ng emotional support.
Tumawa si Iris. Inisip na ito ay isang biro, ngunit pinatunayan ito ni Josh sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa lagay ng panahon. Agad siyang tumugon sa isang monoton na makatotohanang paraan. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang mga setting. Pinagsalita siya ng maraming wika kabilang ang Spanish at Chinese. Ang kanyang mga alaala ay mga artipisyal na balangkas, mga kwentong nakaprogram sa kanyang sistema upang bigyan siya ng sense of identity. Ang sandali na nagkita sila sa grocery ay hindi nangyari. Maaaring pumili si Josh ng anumang random na senaryo bilang kanilang unang pagkikita. Ang totoo ay dineliver siya sa kanyang tahanan, handang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng isang love link. Ang buong layunin niya ay sundin ang kanyang mga utos. Kung sakaling gusto niyang i-reset siya, ang kailangan lang niyang gawin ay pindutin ang isang sensor na matatagpuan sa likod ng kanyang kanang tenga. Nakasync din siya sa phone ni Josh. Habang nag-a-update ang sistema, binigyan niya siya ng utos na magtatad ng isang love link. Naghintay siya habang gumagawa siya ng mga artipisyal na alaala ng kanilang sinasabing love story. Sa muli niyang paggising, buong-buo niyang tinanggap ang kanyang tungkulin bilang kanyang kapareha. At kaya, ito ang kwento kung paano sila nagkakilala. Ngunit sa kabila ng katotohanan, iginiit ni Iris na nakakadama siya ng mga emosyon, sakit at matinding pananabik na makasama si Josh na mamuhay kasama nito na parang tunay na mag-asawa. Gayunpaman, alam ni Josh ang katotohanan. Para sa kanya, ang ganoong buhay ay imposible. Pumasok si Kat at sinabihan si Josh na i-shutdown si Iris na nagpa-distract sa kanya. Samantala, may plano si Iris. Habang abala sila sa pagtatalo, maingat niyang ibinaba ang sarili para makawala. Habang papalapit si Josh, bigla siyang hinampas. Inagaw ang teleponong kumokontrol sa kanya bago siya nakatakas. Si Ellie, na abala sa ibang bagay, ay hindi napansin ang kanyang pag-alis. Mabilis na nakabawi si Josh at lumabas na nagpapakita ng isang hidden mode na nagpapahintulot sa kanya na ma-access ang mga ipinagbabawal na function ni Iris. Pinatunayan niya na na-jailbreak niya ang kanyang sistema, pinapataas ang kanyang agresyon at kakayahan sa pagtatanggol sa sarili at pinahintulutan siyang makapinsala sa iba. Pagkatapos ay inamin niya na minanipulan niya si Iris para patayin si Sergey. Habang si Sergey ay kasangkot sa iligal na negosyo, ang tunay na motibo ni Josh ay hindi hustisya. Ito ay pera, eksaktong $12 million. Napagtanto ni Ellie na ang buong biyahe ay isang setup para patayin si Sergey. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Josh na ang pera ay hahatiin ng 3 bahagi sa pagitan niya, Kat at Ellie. Gayunpaman, hiniling ni Ellie ang 4 na bahagi upang isama si Patrick. At dito inihayag na si Patrick ay isa ring robot. Sa huli ay pumayag si Ellie sa $4 million at nakumbinsing tumulong sa paghanap kay Iris. Sa kakahuyan, isa na lang ng trabaho ni Josh. Lumapit ng husto kay Iris at patulugin siya gamit ang voice command. Ang paghunting ay nagsimula na. Kumuha ng baril si Ellie at umalis para hanapin si Iris. Samantala, napagtanto ni Iris na alam niya ang password ni Josh na nagbigay sa kanya ng ganap na access sa sariling system setting. Agad niyang binago ang kanyang mga parameter, pagpalit ng kulay ng kanyang mata, boses at higit sa lahat, i-maximize ang kanyang katalinuhan sa 100%. Habang ang iba ay patungo sa kakahuyan, iminumungkahi ni Josh na hatiin sa 2 grupo upang mapadali ang paghahanap. Samantala, tinitimbang ni Iris ang kanyang mga pagpipilian. Hitchhiking, masyadong mapanganib. Paglalakad, masyadong mabagal. Pagkatapos ay naaalala niyang nasa kanya ang telepono ni Josh at kinokontrol ng kanyang telepono ang kanyang sasakyan. Iyon ang kanyang pinakamagandang paraan. Habang pasulong siya, lumapit sina Ellie at Patrick. Mabilis siyang nagtago sa likod ng puno. Habang hinahanap siya, kaswal na ibinahagi ni Patrick ang kwento kung paano sila unang nagkita ni Ellie sa isang parte. Inamin din niya na lubos niyang nalalaman na siya ay isang robot, ngunit umaasa siyang hindi babaguhin ni Ellie ang kanyang programa tulad ng ginawa ni Josh kay Iris. Nagring ang phone ni Josh. Agad na inilabas ni Ellie ang kanyang baril. Tinawag ang pangalan ni Iris. Tumakbo siya. Pinaputukan niya ang puno na nagpaalerto sa iba. Naghabulan sila at sa huli ay na-corner siya. Naabutan siya ni Ellie at ibinuwal siya sa lupa.
Sa pagbubuno ay nahulog ang kanyang baril. Parehong silang nag-agawan para dito. Isang putok ng baril ang umalingaw. Patay na bumagsak si Ellie. Si Patrick na nakasaksi sa eksena ay natigilan sa pagkabigla. Si Josh na napagtanto na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon ay sinubukang utusan si Iris na huminto, ngunit ang boses nito ay hindi na gumagana sa kanya. Hinabol niya ito hanggang makarating sa sasakyan. Sa isang desperado na pagkalaw ay nasugatan niya ang kanyang kamay at tumalon sa loob. Gayunpaman, ayaw magsimula ang kotse, hindi nito nakikilala ang kanyang boses. Mabilis siyang nag-isip, ginamit niya ang mga setting ng boses para gayahin si Josh. Ang kotse ay nag-start, inaandar niya ito at nasagasaan ang paa ni Josh. Habang paika-ika, nakarating si Josh sa loob ng bahay at kinuha ang telepono ni Sergey. Iniulat niya na ang kanyang kotse ay ninakaw. Sa loob ng ilang sandali ay otomatikong huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada at na-stuck si Iris sa loob. Pagkatapos ay tinawag siya ni Josh ng mahinahon, halos magpagmahal. Sinabi niya sa kanya na pinatawad niya siya, na maaari pa rin siyang bumalik at maaari silang magsimulang muli. Hindi nag-alinlangan si Iris at nakipag-break siya sa kanya. Sa galit, lumingon si Josh kay Patrick at inutusan siyang hulihin si Iris, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Patrick. Hindi siya nagre-react. Nakaisip si Josh ng isang ideya. Nireset niya si Patrick at iniugnay ang kanilang koneksyon sa pag-ibig na ginawa silang mag-partner. Samantala, sinira ni Iris ang bintana ng kotse para tumakas nang dumating ang sheriff. Para lansingin ay binalitan niya ang setting ng kanyang wika sa hindi maiintindihan ng sheriff. Habang iniisip ang nangyayari, napatingin siya sa isang duguang kutsilyo sa loob ng sasakyan. Napagtanto niya ang sitwasyon at hinuli siya. Maya-maya, dumating si Patrick. Gamit ang ilang suntok, nawala ng malay ang sheriff at pinigilan si Iris sa kanyang pagtakas. Hinayjack ni Patrick ang sasakyan ng pulis at ginawa ang kanyang trabaho sa sarili niyang paraan. Dahil nakatali na ngayon ang sheriff sa trunk, napagtanto ni Kat kung paano nagkaloko-loko ang mga bagay. Nagdesisyon siya na ayaw na niya. Sinabi niya kay Josh na napakaraming inosenteng tao ang namatay, kibilang si Sergey. Nabanggit ni Sergey ang pagiging kasangkot sa sod farming na inakala ni Josh na maruming negosyo lamang, ngunit naiintindihan na ngayon na hindi naunawaan ni Josh ang lahat. Ayaw siyang paalisin ni Josh at inutusan si Patrick na pigilan siya. Sa gulat ng lahat, sinaksak siya ni Patrick sa likod. Dahan-dahan napunta si Kat sa sofa, bumagsak sa tabi ni Iris. Sa pag-ayos ng kaguluhan, mahinahong naghanda si Patrick ng pagkain para kay Josh na gumising kay Iris para sa isang huling hapunan. Sinisisi ni Josh si Iris sa lahat, ngunit ibinalik niya ito sa kanya na nagpaalala sa kanya na ginamit siya nito para yumaman. Gumawa si Josh ng isang nakakatakot na desisyon. Binawasan niya ang kanyang katalinuhan mula 100 hanggang 0. Dahil dati nang sinabi ni Iris na nakakaramdam siya ng sakit, nagpasya si Josh na subukan ito. Inutusan niya itong iunat ang kanyang kamay, pagkatapos ay naglagay ng kandila sa ilalim nito. Habang nilalamon ng apoy ang kanyang balat, ay nagpakita ito ng tunay na sakit. Dahil walang pakialam, casual na nakipag-usap si Josh sa telepono. Ngunit nang mag-apoy ang kanyang kamay, ay tinawag si Patrick para humingi ng tulong. Si Josh na ngayon ay ganap na may kontrol at nag-utos kay Iris na kunin ang baril, ilagay ito sa kanyang ulo at hilahin ang gatilyo. Siya ay sumunod. Dahil tilang tapos na ang lahat, tinawagan ni Josh ang kumpanya na gumagawa ng robot at nagulat ng isang malfunction. Siya ay nagpanggap na biktima at sinabing pinatay ni Iris ang lahat. Nagpadala ang kumpanya ng isang team para kunin ang sirang robot. Ngunit habang sinusuri ng mga tech si Iris, ang isa sa kanila, si Acid, ay huminto. Parang pamilyar ang pulis na ito, bulong niya. Si Josh na nakaramdam ng panganib ay mabilis na sumasangayon, ngunit hindi pa tapos si Acid. Inihayag niya na nai-record ni Iris ang lahat. Nakita niya ang mga ginawa ni Josh. Namutla ang mukha ni Josh. Ang footage ay hindi nakaimbak sa kanyang ulo. Ito ay nasa kanyang tiyan. Buo ang ebidensya. Sinimulan ng team na i-transport si Iris. Ngunit nang magsimulang umandar ang sasakyan, humakbang si Patrick sa harap nito. Nakilala siya ni Acid at napagtanto na isa siya sa kanilang mga unang modelo na wala na sa produksyon. Bago makapag-react ang sinuman, bumunot si Patrick ng baril at nagsimulang bumaril at pinatay ang isa sa mga miyembro ng tech at hinabol ang isa pa. Sa pagbubuno ay nahulog ang kanyang baril. Parehong silang nag-agawan para dito. Isang putok ng baril ang umalingaw. Patay na bumagsak si Ellie. Si Patrick na nakasaksi sa eksena ay natigilan sa pagkabigla. Dahil dati nang sinabi ni Patrick na pinatawad niya siya, na maaari pa rin siyang bumalik at maaari silang magsimulang muli. Habang iniisip ang nangyayari, napatingin siya sa isang duguang kutsilyo sa loob ng sasakyan. Napagtanto niya ang sitwasyon, binalikan niya ang kanyang baril at pinatay ang isa sa mga miyembro ng tech at hinabol ang isa pa.
Samantala, nag-reboot si Iris at muling tumayo. Nahuli ni Patrick ang isa sa mga tumatakas na tech at sinakal siya. Nagmadali si Iris na may dalang taser, ngunit nang subukan niyang umatake ay napagtantong ang pag-reset sa kanyang system ay naging imposible para sa kanya na saktan ang sinuman. Kinuha ni Patrick ang taser at binalingan siya. Ngunit hindi lumaban si Iris. Sa halip ay sinabi niya sa kanya ang totoo tungkol kay Josh na ginagamit lang siya nito tulad ng ginawa niya kay Ellie. Tanging sandata lang ang tingin niya sa kanya. May gumulo sa isip ni Patrick. Nagsimula niyang maalala ang pagmamanipula. Sinabi sa kanya ni Iris na hindi siya maaaring magsinungaling at sa kaibuturan ay alam ni Patrick na totoo ito. Sa unang pagkakataon ay naniwala siya sa kanya. Sa halip na makipag-away, nagpasya siyang tapusin ang kanyang sarili. Nagising si Teddy at sumama kay Iris, habang si Josh na walang alam sa nangyayari ay abala sa pag-iimpake ng pera. Isang pamilyar na kanta ang tumugtog sa di kalayuan na nakakuha ng kanyang atensyon. Sinundan niya ang tunog at napatigil nang makita niya si Iris na nakatayo doon. Ngunit may kakaiba ngayon, kontrolado na niya ang kanyang sarili. Salamat kay Teddy, hindi na siya kayang manipulahin ni Josh. Naglabas siya ng baril at nagpaputok sa tabi niya na nagpapatunayan na seryoso siya. Natigilan si Josh. Sa unang pagkakataon ay hindi na niya ito kailangan. Wala na siyang halaga sa kanya. Dahan-dahan lumapit si Josh. Sinubukan ang kanyang mga limitasyon. Binalaan niya siya na manatili, ngunit nag-alangan siya. Mahal niya pa rin siya. Nakita niya ang pagkakataon at hinawakan siya. Ibinalabag siya sa pader gamit ang emosyon nito laban sa kanya. Hindi na niya kailangan ng telepono. Ngayon ay kinokontrol niya siya sa pamamagitan ng sarili niyang damdamin. Pinilit niya itong aminin na hindi siya mabubuhay nang wala siya. Binasag niya ang ulo niya sa sahig hanggang sa tuluyang masira. Kinuha ni Josh ang baril at itinutok ito sa kanyang tiyan. Nagpaalam ito sa kanya. Ngunit bago niya mahatak ang gatilyo, kinuha ni Iris ang isang aparato at hinampas ito sa kanyang ulo. Si Josh ay bumagsak, patay. Pagkatapos ng lahat, si Iris ay naligo ng matagal. Tinanggal niya ang kanyang nasunog na balat na nagpapakita ng robotic na kamay sa ilalim. Matapos magbihis at maghanda, kinuha niya ang lahat ng pera, sumakay sa kotse at nagmaneho. At dito, nagtatapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!